Amen. Of course, Sister Ems, it's an inspiration of the Holy Spirit. Amen. That's why we call it be inspired. Amen. We will inspire you, brothers and sisters. Our theme for tonight is living in the light of the Pentecost. Pentecost is the Holy Spirit, awakening the Spirit. Pentecost marks the outpouring of the Holy Spirit upon the disciples, empowering them to spread the gospel fearlessly. Yung walang takot, Sister Amen. Ems. Yung pag sinabi po natin na, bakit po nawawala ang takot? Because of the outpouring of the Holy Spirit. Amen. As we have experienced, di ba, Sister Ems, nung tayo ay, that was 1986. When we joined the renewal. Wala tayong kaalam-alam. No? Amen. Alam lang natin magsimba, alam lang natin magdasal, di ba? Yun lang, yun. As we experience it during our old life, it's an obligation as a Christian. And we thought that it's enough until Life in the Spirit Seminar came into our life. That's why we call it Life in the Spirit. Kaya mabubuhay ka pala sa spiritual na buhay. Minsan po kasi, kapatid, pag sinabi po natin spiritual na buhay, akala po natin yung nagdadasal lang, nagsisimba lang, nagsiserve lang. No. Pag sinabi po natin life in the Spirit is mabuhay tayo sa Espiritu ng ating gawain paggising mo sa umaga hanggang sa pagtulog mo. Amen? Amen. So, dala mo ito hanggang trabaho mo. Amen. Hanggang sa pagpe-prepare mo sa mga anak mo, kung pupunta na eskwelahan, no, i-anoint mo sila. Kasama pala yun yung sinasabi natin na yun di ba? Kaya nga, it reminds us, Sister Ems, di ba? Yes. It's a reminder of the transformative power of the Spirit in our lives today. Just as the early believers were emboldened to proclaim the good news, we too are called to live in the light of Pentecost, allowing the Spirit to awaken and guide us in our journey of faith. When we say journey, hindi po ito yung overnight. Yes. Kasi pag sinabi mo journey in Bisaya, pagpanaw, no? Yung sinasabi po natin na transformation po kasi it's not an overnight. That's why in the Life in the Spirit Seminar, there is a topic, new life. New life until you receive the Holy Spirit. Na baptize tayo with the Holy Spirit. And then we will grow. And as we grow, it transforms our life. Ano ba ang mga transformation sa buhay natin? Di ba, kapatid? Ang transformation po sa buhay po natin, ang unang-una siguro yung natuto tayong magdasal. Amen. Natuto tayong magbasa ng salita ng Diyos. Amen. And then, nakita natin, na-appreciate natin ang lahat ngayon. Amen. Sa ating pong pamumuhay. And then, transformation, ito pa po yun, yung masama nating ugali. Dati. Oo, di ba? Yung pagkasuplada natin, pagkasuplado natin, pagkamasungit natin, pagkamatampuhin natin, nag-iba na. Meron na tayo ngayong yung fruits of the Holy Spirit na binasa kanina, di ba? Yung love, joy, peace, kindness. No? Yun yung yun ang pinaka nakita ko sa buhay ng tao na na-renewed. Kaya nga po ang sabi po the charismatic, or we call it the Life in the Spirit Seminar is a renewal. Amen. Renewal yun Yun yung ibig sabihin na ang journey natin towards our faith, it will become what you call this? Ang foundation kasi ng isang Kristiyano yung pananampalataya At titibay ang pananampalataya natin as we go on together with the Lord. Amen. Acts 2 verse 1 to 4, Sister Ems. In Acts chapter 2 verse 1 to 4 says, "When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be the tongues of fire that separated and came to rest on each one of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them." Amen, Sister Ems. Naalala ko tuloy during the baptism of the Holy Spirit. Di ba? Ito yung parang Pentecost ng a new day. Yung sa ating pong panahon na ngayon. Na tayo po unknowingly and unexperienced. Then,
na-experience natin yung manifestation ng Holy Spirit Amen. sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga, doon parang ano to it's not really in reenactment. Reenactment, di ba? Hindi naman kasi reality na tayo mismo. Naramdaman. That's exact. We ourselves mismo na-experience natin. Hindi ito yung parabang kumbaga sa na-remember mo lang. Hindi. True and true sa ating buhay. Bakit nabago ang buhay ko? Bakit nabago ang buhay ni Sister Emma? Bakit po nabago ang buhay mo, kapatid? Because of the Holy Spirit. Amen. How many times ang tawag dito, gaano kadalas na yung ginagawa natin para baguhin natin ang ating buhay? Every January, pagka New Year po, meron tayong New Year resolution. Pero after few months, 6 months, wala, balik na naman tayo doon sa dati nating ugali, di ba? Tawag natin is BSDU, balik sa dating ugali. Why? It is because hindi ang Holy Spirit ang nasunod sa atin. Amen. But when we live in the Holy Spirit, when we live in the Pentecost, when we live in the light of the Pentecost, there is something there. At isang unusual na naranasan ko po during our baptism with the Holy Spirit is the speaking in tongues. No? Alam nyo, yun po yung isang bagay na-appreciate ko ngayon sa buhay ko po. Ang speaking tongues is a prayer of spirit na tinutulungan tayo ng banal na espiritu upang manalangin tayo through strange tongues. No? Na hindi natin naunawaan, kundi ito ang Panginoon na nakakaunawa sa ating panalangin. Amen. No? Yung Acts 2 verse 1 to 4, this passage is describing the moment of Pentecost. Highlighting the power and the presence of the Holy Spirit through the disciples. Amen. Hindi rin nila alam dun Sa totoo lang sa totoo lang po, ang number one at una pong naka-experience ng Holy Spirit, walang iba kung hindi ang Inang Maria. Maria. Amen. At ang na-experience niya pong Espiritu is full. Kabuuan. Why? It is because ang Diyos Ama mismo ang nagsabi, nalulukuban ka ng banal na Espiritu at ipapanganak mo si Jesus. No? Amen. Ang ating tagapagligtas. Because of the Holy Spirit, ang tawag dito, the spouse of Mother Mary, no? Na nagkaroon tayo ng Jesus Christ, it is because of the Holy Spirit. That's why ako, sa totoo lang po, number one na charismatic ang Inang Maria. Amen. Number one, naka-experience ng Holy Spirit kung bakit nabago ang buhay, it is because ang Mama Mary. Bakit natin sinabing full? Kasi po sinless. No? Di ba? Walang bahid. Walang bahid na kasalanan. Tayo po, maraming kasalanan Kaya siguro nga, kung minsan, ang Holy Spirit, no? Ang yung sa una nating LSS, di natin maramdaman. Sunod na naman, kailangan, para bang putol-putol, di ba? But time will come, pag tayo po'y sumunod, pag tayo po'y umayon sa manifestation ng banal na Espiritu, I tell you, brothers and sisters, yun yung sinyer nung isang araw, I think that was Wednesday, Sister Ems, si Monsignor Fuentes, no? Na ang Holy Spirit is, we are transformed into contemplative. And when we say contemplative, in the Holy Spirit, contemplative with the Holy Spirit, as He shared it, may brothers and sisters, ito daw po yung nakakakita ka ng pangit, pero doon sa pangit na yun, nakakita ka ng maganda. Amen. Di ba? Sa pagsubok na napakasakit, pero nararamdaman mo, maramang there is something there na nag-suit or nag-heal sa ating pong buhay. And that is contemplative in the Holy Spirit. Meron pang isa, Brother Vic, sa ngayon, parang yun yung inspiration ng Holy Spirit sa akin, yung parang naiinis ka sa isang tao. Tapos, di ba, sabi mo, intindihin mo na lang kasi ikaw ang binigyan ng Panginoon ng pangunawa. And that is the manifestation of the Holy Spirit, mga brothers and sisters. Amen. Kaya lang kung minsan nagtatalo tayo sasabihin natin, karapatan ko namang mainis karapatan ko namang magalit Pero yung hindi ka react. Yung hindi ka ibig sabihin, meron ka na yung fruits Self-control. Yung fruits of the Holy Spirit. Amen. The self-control. Di ba? Yung love, joy, peace, kindness. Ang sarap. You know, my dear brothers and sisters,
last few days ko lang narinig kay Sister Emma yun eh. Alam ko na yung ang ano ni Brother Vic kasi pagkatahimik yan, alam ko na. And that is the Holy Spirit, di ba? Eh kung minsan siyempre, bakit siya tahimik? Magre-reclam. Sa lumang buhay, Brother Vic yun, di ba? Tatatakan ka. Amen. Tatalakan pa kita. And then in my side, Sir Ems, pagka yung gano'n na, para bang, kumbaga na, bakit ako tahimik? It is because it's the control of the Holy Spirit. Oh, yes. And meron pa isang Brother Vic na experience ko, we were with our friends, Okay. di ba? Amen. Tapos, sabi ng isang kaibigan natin, ba't ba ganyan. Tapos sasabihin ko na lang sa kanya, sis, binigyan tayo ng Holy Spirit ng pang-unawa. Unawain na lang natin. The gift of understanding. No? Minsan kasi gano'n eh. Meron kang hindi maintindihan, kapatid, na ano. Tapos bigla na lang magmamanifest ang Holy Spirit sa'yo. Then, yung hindi mo maintindihan, ibig sabihin, hindi siya makaintindi. Hindi siya makaintindi, ikaw na lang umintindi. Amen. Di ba? Di ba? Ano sabi sa Acts 1 verse 8, Sister Ems? In Acts chapter 1 verse 8 naman, sabi ni Jesus, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth." Sino po ba yung Jerusalem? Sino po ba ang Judea? Sino po ba ang Samaria? It is your wife. It is your husband. It is your children. It is your parents. It is your co-workers. Yun po yung sinasabi ng scripture na the modern Jerusalem, the modern Judea and Samaria. Ito yung kasama natin sa bahay, kasambahay natin. Na ano pa magiging ugali mo? Di ba? Yan ang sarap, no? Yung manifestation of the Holy Spirit na as if yung kasambahay o yung amo, meron silang mutual relationship. Why? It is because of the Holy Spirit. Amen. Because without the Holy Spirit, parang di mo naman kayang gawin yun eh. Amen. Iiral pa rin yung human spirit eh. Kasi sa totoo lang, di ba, sabi nga po natin, tatlo po yung spirit eh. One is the Holy Spirit. The other one is the human spirit. And the other one is the evil spirit. Amen. But who will decide for us to the outpouring of the Holy Spirit? It is us. Pwede mo naman sabihin sa Holy Spirit, teka muna. Tabi ka muna dyan. Narinig ko ito, Sister M, sa isang speaker. Sabi niya, paano ba natin dinadrive ang Holy Spirit? Paano daw po ba natin pinapalayo ang Holy Spirit? Amen. Pag nagagalit ka, pag naiinis ka, Pag namimintas. pag namimintas ka, pag namimintas po tayo, pag nagmumura tayo, di ba? Pag yung ginagawa natin, magkaiba doon sa gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Amen. We drive the Holy Spirit. Amen. And when we drive the Holy Spirit, my brothers and sisters, it ruins our life. Makaka-experience ka na naman ng pighati. Makaka-experience ka na naman ng kalungkutan. Makaka-experience ka na naman ng something. Kaya nga, pag ang human spirit na nag-decide, delikado eh. No? Pairali mo yung human spirit mo, kapatid. Yung pag-aray mo. Yung pagreklamo mo. Kapatid, sa totoo lang. Di ba? Yun yung isang ano eh. Kaya nga, Jesus promised of the Holy Spirit to empower us to bold witness for Him. Para bang ipakikita natin si Jesus sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen. Spreading His love and truth of the world. To the world, my dear brothers and sisters. Ipakita natin ang pag-ibig at ang katotohanan sa ating kapwa. Yun yung sinasabing walk the talk. Di ba? Mas, ano tawag doon, may kasabihan doon eh, yung action speaks louder than voice. And it is because of the manifestation of the Holy Spirit. Amen. Amen. Galatians 5, verse 22 to 23. Paborito ko to, Sister M. Ikaw nga, sige, Sister M. In Galatians 5, verses 22 to 23 says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things is no law." There is no law. There is no law. Totoo yung kapatid eh.
Ito yung sinasabi nating living in the light of Pentecost. Living in the light of the Holy Spirit. And what is the light of the Holy Spirit? It is the fruits of the Holy Spirit, my dear brothers and sisters. Amen. All of us, especially mga speakers, no, katulad ko po, na yung sinasabi natin, the gifts of the Holy Spirit, di ba, yung what you call this, wisdom, knowledge, faith, no, speaking the word of God, ano pa, nine gifts yon. Pero sa akin pong experience, my dear brothers and sisters, hindi magbubunga, hindi iiral, hindi magmamanifest ang gifts of the Holy Spirit sa atin without living the fruits of the Holy Spirit. Amen. When we live the fruits of the Holy Spirit, my dear brothers and sisters, kusa po lalabas yung pong wisdom, kusa po lalabas yung knowledge, yung pong healing, kusa po lalabas po yan. Yung miracles, kusa po lalabas po yan. Why? It is because we live by love. We live by joy. We live by peace. And that love, my dear brothers and sisters, the fruits of the Holy Spirit, that love is not for us only. Amen. Sometimes kasi, niisip natin, Sister Ems, pag sinabi fruits of the Holy Spirit, ang Holy Spirit, binigyan ka ng love. Yes, of course. God loves us. But I tell you, brothers and sisters, yung love na yun, gagamitin mo yun sa kapwa mo. Amen. Yung love na yun, gagamitin ko kay Sister Emma. Gagamitin ko sa mga anak ko. Na kung minsan, yung mga anak natin, di po ba, hindi natin naiintindihan. Tingnan nyo po. Lagi ko itong dinidescribe para mga daliri, magkakaiba po sila ng mga ugali, no? Magkakaiba ng mga ginagawa. So we will treat them according to them, according to their uniqueness. And we will use which? The fruits of the Holy Spirit. The love, the joy, the peace, the forbearance. Di ba? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay. Sabi po, against such things there is no law. Ibig sabihin, living in the light of Pentecost means bearing the fruits of the Spirit in our lives. Allowing His transformative works. Yun yung sinasabi mo. Yun yung sinasabi mo na maganda sana ang team natin is transformative works of the Holy Spirit. No? To manifest in our character and in action. Let's talk about character, my dear brothers and sisters. Di po ba meron tayong ugali, asal, attitude, na kuminsan po gusto natin tayo lang masunod. Pero iba yung sinasabi sa atin ng Holy Spirit. At sinasabi sa atin ng Holy Spirit, anak, hindi maganda yan. Hindi maganda para sa iyo yan. And then, the second is action. We will act according to our character. So, if our character is according to the Holy Spirit, our action will also according to the manifestation of the Holy Spirit. Amen. Sample nga, anong maanuhan natin sa love, joy, peace? Sige nga, Sister M. Sa akin, Brother Vic, yun nga yung basta yung pinakaano ko ngayong nai-experience ko with the power of the Holy Spirit is yung pang-unawa. Oh, wow. Praise yung God. pang-unawa. The gift Kasi, of understanding. Sa lumang buhay ko, pag hindi kita kursunada, pitik ka na dyan. Pitik ka na dyan. Pero little by little, and of course, pinagdasal ko yun sa Panginoon dahil alam ko, that is against the law. Amen, amen. Diba? That's it. There is no law, yung ganon. So, pinagdadasal ko yun na, Lord, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na mabago ko yung ugali kong yun para naaayon at kaaya-aya sa iyo. So that is the transformative work and the manifestation of the Holy Spirit. Amen. Through our character and Amen. action. Amen. Minsan naman kasi, Sister Ems, di ba, meron tayong mga action na nabigla tayo, pero mali. So anong dikta sa atin ng Holy Spirit, di ba? Ang sinasabi na, mali yung ginawa mo. Why don't you ask forgiveness? Say sorry. Amen. Minsan mabigat po sa atin yung sorry. Amen. Ito lang. Pero alam niyo po, ang sorry, bigay ng Panginoon yun. When you say sorry sa isang tao, my dear brothers and sisters, hindi na po makakaporma yung tao niya, patatawarin ka. Minsan kasi natatakot tayo na ano tayo, kung paano yung gagawin natin, di ba? So, yun yung isang bagay ng fruits of the Holy Spirit sa ating pong buhay. Makikita ang manifestation ng banal na Espiritu. Amen. Sister Ems. In John chapter 14 verse 26 naman sabi, but the advocate, which is the Holy Spirit, whom the Father will